Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. So bago po tayo pumunta sa ating video, meron tayong good news. Isa na po tayong chess.com affiliate. So within a few days, magkakaroon ako ng link kung saan pagka doon po kayo bumili ng membership ng chess.com, meron kayong discount. So ngayon po, punta tayo sa ating game for today. And ako po kasalukuyan naglalaro sa Battle of the Grandmasters. Kaya hindi tayo masyado nakakapag content lately. Pero itong video natin, yung laro ko po sa BOGM, kalaban ko si Woman Grandmaster Janelle May Frayna. So after po natin i-analyze itong game, papakita ko yung standings and kumusta ba tayo sa overall standings ng tournament. So punta po tayo sa ating game. Ako po yung white and black po si WGM Frayna. Ito po nag-start with Knight F3. Ayan. So nag D5, G3, Knight F6, Bishop G2, E6. So tinira ko lang yung normal opening ko. And then castling, Bishop E7, C4, and castling. And dito po, ito po kasing si WGM Freyna, talagang preparado po ito. Kapag tinira ko yung usual openings ko, which is B3, nakapag-prepare po siya dyan eh. So, hindi po natin pwedeng gamitin yan. Sabi niya, magdi-D4 daw siya. And, alam niya na, ayaw natin mapasok, ayaw natin ma-shoot sa preparation. So, ako, ang ginawa ko, nag-decide din akong mag-prepare para magkaroon tayo ng chance makapanggapang. Ano? So, dito, pumasok tayo sa mainline Catalan. And ito po, hindi ko tinitira. Although, meron akong mga analysis dito before, matagal na po yun, hindi ko na siya na-review and hindi ko na naititira. Pero syempre, prepared tayo kapag pumasok siya sa D takes C4, Queen C2, yung main line ng Catalan. So ang ginawa niya po is C6 and dito Queen C2, B6. Ito po prepared pa rin natin. Ayan, kasi nakita ko yung games niya sa Lichess eh. Sabi ko baka ganito akong gawin. Ulitin niya yung mga nilalaro niya sa Blitz and Bullet. No? So Knight BD2, Bishop B7, E4. Ayan, binasag ko kaagad. Usually kasi ginagawa ko dito, nagbe-B3 lang ako. Ayan, para medyo makunat lang. Tapos sa double fianchetto. Pero pinasok ko na po main line. So nag-E4 tayo. Knight A6. Ayan. A3, C5, and napapansin ko, parang tinitira niya ulit yung tira niya sa Lichess. Lichess Blitz and Lichess Bullet. So, pinasok ko po yun. Yun po ang pinaghandaan ko. So, kinain-kain. D take C5, Knight take C5. Ito po, all in my preparation pa yan. So, pagka B4, Knight E6, Bishop B2, develop lang, Rook C8, and then Knight E5, para pin ang bishop, and then pa Queen C7, Rook AC1. Dito po ang end of preparation natin. Alam ko meron akong slight advantage. Kasi palaging mauuna po yung knight ko and yung bishop, tapos meron pang mga ideas kung saan papasok ang queen sa F5, tapos ma-open yung rook ko papunta dun sa queen. So dito pakakain, queen takes C4, dito po ang end of preparation natin. 17 moves preparation. Actually, minsan lang po talaga maka-shoot sa preparation. Ito po talagang na-shoot. So, dito naalala ko parang nasa 1 hour 29 minutes pa ako. Si Janelle nasa 1 hour 5 minutes. Para nagkaroon ako ng 20 to 30 minute advantage sa oras. Ayan. So, pagkakain dito, Knight DC4, capture, and then capture. Alam ko meron na akong slight advantage kasi po ang idea dito, based sa mga games na napanood ko, no, palagi akong merong B5 tapos Knight C6. Pag pumasok dyan yung Knight, napakalakas, no? Parang pong nangiipit na Knight. Tapos, of course, control pa yung D8 square, hindi basta-basta makalabas yung Rook na isa. So, nag-Rook C7, and ayan na, nag-B5 na tayo. Knight E4, Knight E3. With the idea of Knight D5 para papasok, tatamaan yung mga pyesa.
So dito nag-bishop f6, knight d5, and capture, capture, and ito po ang first critical position kung saan dapat ang ginawa pala niya is rook d7. Ito po critical ito. Kasi itong rook na ito, kung iisipin nyo, no, itong rook na ito ay nakalabas na po. Kapag kinapture niya, and yan po ang nangyari, ang pinalit niyang rook is yung rook kong natutulog. So ito po yung magkakapalitan dyan eh. No? Pag kinain mo yan, ito namang rook na to ang lalabas eh. So ibig sabihin, pinalit mo yung rook mong naka-activate na doon sa rook ko na natutulog pa. So ito po, slight inaccuracy. Dapat rook d7 siya. Also stopping yung knight e7 check kung saan makakapasok yung knight ko papuntang c6. Okay? So, ang mangyayari, knight b4, pagka f6, bishop b2, with around equality. Ayan. Kaso kinain niya, ito po, inaccurate. Pagka knight e7 check, na pa king h8, and then kain. So, na-activate po yung rook natin. No? So, pagka f6, ito po, nakita ko na ito eh. Pagka f6, alam ko, medyo mali ito. Kasi merong rook e1. Sabi ko, naku, parang ang ganda ng advantage natin, no? So, pag kumain siya, kakainin ko ito, may tama sa pawn, tapos pagka knight c6, babaksak na po yung mga pawn niya, no? Kapag naman kumain muna, syempre hindi natin kakainin kasi kakapture siya with check. Meron tayong bishop d6. So, may tama dito, tapos meron pang discover the top. So, marami pong tatamaan. Kaya ang ginawa niya is knight 4c5, and dito naalala ko medyo na-excite ako kasi ang nakikita ko linya, baka pagka bishop d6, baka mag rook e8. Pagka nag rook e8 po, panalo agad, no? Kasi pagkakain, of course ito bitin, hindi pwedeng kumain ganyan, kakainin ko yung knight. Pagka rook e8, kain, pag kumain, merong discovered attack. Baksak ang rook, panalo agad. Sabi ko, sana pumunta dyan para panalo agad. Pag dito naman, alam ko, nakita ko na rin yan. Pwedeng kainin yan eh, sabay ganun. Tatamaan yung rook and pawn, hindi makaangat ng rook dahil mate. So, lalamang po tayo dito ng almost decisive advantage. Halimbawa, mag-rook a8, pwedeng kainin po ito eh. Medyo lumit ang advantage. Tignan natin yung tira ng engine, no? Although, pwedeng kainin kasi pag kumain doon, meron po tayong rook e8 checkmate. So, rook e7 lang daw. Rook on the 7th rank. Ayun, ang lakas. So, ibalik natin. Kaso nakita niya po yan, nag-rook a8. And dito po, matagal tayong nag-isip. Kakaiba kasi yung tira niya, hindi ko po yan expected. Ang plano niya is a6, tapos makaka-counter dito. So, sabi po ng engine natin, ang best move is knight c6. Ayan. Para control ito, control dito. And pagka king g8, saka po mag-f4, pagka g6, g4, and then f5. With dominating yung bishop natin and yung knight niya mapapalis. No? Kasi pag napalis po yan, ito po mabibitin and then magkakaroon tayo ng pass pawn. So, ibalik natin. Kaso nag-f4 tayo kagad. Ito actually hindi ko po napansin yung tira niya with rook d8. Sabi ko, patay. Hindi ko ito nakita kasi pagkakain. Ngayon po, anong pinakaiba? Pagka knight c6 natin, pwede na po siyang chumek. Ayun. So pagka-check, halimbawa, umatras tayo, merong h5, pagkakain, pwede niya pong counteran dito eh, no? Pwede niya makakain ng mga pyesa dito o kaya dito. Talagang active na po bigla yung rook, mauuwi na po ito sa tabla. Ayan. Sabi ko, patay. Na-miss ko pa yun. Hindi ko po ito nakita. Pagkatira ko ng f4, saka ko lang po napansin. So, pagkakain. Ngayon, pagka nag-knight c6 tayo, ayun na nga, ma-activate ang rook niya. So, hindi po pwede yun. Kasi pagka na-activate ang rook, mauuwi na po yan sa tabla. So, ang ginawa ko is king f3. Maintain lang yung knight dito para palaging merong threat with knight c8. Tapos yung knight na nandito, hindi po basta-basta makakalabas yung king niya.
Ayan, kaya tayo ng king F3 lang. Para pag halimbawa, tsumek, hahamunin natin ng palitan, kain-kain, tapos mauuna tayo sa mga pawn, yung king niya hindi makalabas. Kasi kontrolado ng knight. Ayan, so na-force siya mag H5. And dito po nakakita tayo ng kakaibang checkmating pattern with H3. So ipapakita ko lang, no, kung halimbawa mag-waste siya ng tempo, meron tayong mga G4 ideas, pag kumain, kain, and then Rook H1 checkmate ideas. Yan po ay nakakatakot, no? Pagka nakakita ka ng checkmate, talagang matatakot ka kagad. So pagka King H7, nag G4, G6, and then dito saka ako nag Knight C6, and threat ang dalawang pyesa, ano? So force mag Rook D3, check. Pagka Rook E3, capture, capture, and ito na po ang second critical position. Actually, nakita ko doon sa hawak niya ng pyesa, ang ititira niya na sana is Rook D7. Sabi ko, pagka nag-Rook D7, panalo ka agad. Kasi meron akong idea na Rook E7, pagkakain-kain, Knight C8, mauunahan ko siya dito. Ayan, halimbawa, pumus siya, kakainin ko, kain, and then fork. Magwa 1 pawn up tayo, and magkakaroon ako ng outside passed pawn. Sabi ko, mananalo. Yun pala, based po sa ating engine, yan pala ang best move. Yan ang best move to hold the game. Kasi pagka-check, kain, ang gagawin ng engine, ipapakain mo lang pala itong pawn na ito. Kasi ang ending po niyan, biglang na-activate ang king, ikaw po ang makakauna sa mga play, and importante kasi sa endgame ang active king. Ayan. So ito po, very slight advantage, malamang po mauwi sa tabla. Ayan. So, ano pala yon, no? During the game, medyo nang hinaya ako, sayang. Hindi niya inatras. Yun pala, yun ang best move. So, ngayon kumain-kain, pagka A6 kasi, capture, capture, and then saka ako nag Knight E7, ganun din ang idea para merong fork. Pero ngayon po, meron siyang best move, which is Knight C7. Yan po, stopping yung Knight D5 ideas. Parang itong game na ito, malapit na po mauwi sa tabla. Kasi pagka Knight C8, ipapakita ko lang yung engine line, no? Pagka push, King D4, Knight E6, King E4, meron siyang magandang F5, pagkakain, Knight D4, tapos huhulihin yung pawn sa A3, and mauwi na po sa draw. Ayan. Kaso, dito po siya nagkamali. Ito po yung fatal mistake, which is King G7. Kung mapapansin nyo, di ba? Ang layo pa po nung king, kaya nga yung kanina, dapat isacrifice na daw yung pawn. Pero pagka King G7 kasi, merong malakas na Knight D5, tinamaan ito. So, forced ang push. And then, pagka King D4, sugswang yung knight. So, hindi na po makagalaw yung knight. No? Of course, ayaw mo naman dito kasi makakapasok yung king. So, forced po siya. Only move is yung king. And ngayon, pagka F5, capture, capture, sugswang din itong king. So, hindi po makalapit. Of course, nandyan yung knight. Hindi naman maka-atras. Mabibitin yung pawn. So, sugswang ang knight and sugswang ang king. And dito, nararamdaman ko na malapit na ang game over. So, King G7, Knight B4, Knight C7, King C5, and ayun na po ang threat. So, pagka King C6 yan, kakainin ko ito, babaksak ang pawn. So, mawa 1 pawn down. So, nag-Knight E8, very tricky pag kumain. Of course, merong fork. So, hindi natin gagawin yan. Nag-Knight C6 tayo, King H6, and then Knight E7. Ito na po yung parang fatal pattern. So bakit po nilagay dyan sa E7? Para kontrolado yung F5. And nakita ko na po yan. No? So from very far away, merong pattern dyan na ipapakita ko
Halimbawa, mag-king siya ganyan, kakain. Pagka king kasi F4, king C6, ito po controlled na. Hindi na siya makakalapit, dire-diretso na yung pass pawn. So ang gagawin malamang is force niyang i-sacrifice itong knight. So halimbawa i-sacrifice natin itong knight para sa pawn, ano? Paano ba natin isa-sacrifice ito? Yan. Sabihin natin na kapag sacrifice siya ng ganyan, kain-kain, ito pong knight hindi niya maaatake. So kung imagine niyo yung knight natin ay naandito sa D4, kapag naatake po yan, mawawala ng depensa yung F5 and mauuwi po sa tabla. Kaya kailangan yung knight na andito para malayo sa king. Na kapag hinabol niya, meron tayong knight G6. Kontrolado lahat ng square. Hindi po makakalapit yung king niya ulit. So kahit gaano pa kalayo yung king natin, ganon at ganon ang mangyayari. Parang pattern po. So pag ganon, kahit malayo pa, kahit nandito pa yan nang galing, okay lang. Kasi ganon ulit. Malapitan yung knight, magkakaroon ng blockade. So yan po ang critical, kaya kailangan yung knight ilalagay sa E7. And yan po nakita ni WGM Freyna. So nag king G7. Pero pag ganyan, it's too late kasi pwede na pong kainin. Ayan. So wala nang fork kasi depensado na ng knight. And ngayon pagka-check, pagka ng king F7, meron tayong knight C8 controlling yung forking square. Ayan. So kapag naman nag-knight D6 and yan po ang nangyari, so king C6, knight C4, and push the pawn. So king F7, knight C8, so chumek. Hindi na po mapigil itong pawn sa A5. So pagka knight B4, king B7, and once again, push na yung pawn. Hindi malalapitan ito kasi anytime meron tayong knight E7 to defend the F5 pawn. So yan po ang ating game for the day. Talagang medyo mahaba itong recap na ito kasi inabot po ng endgame. Ayan, so ipapakita natin ang standings. Ayan, so currently after round 8, with 6 points po tayo, rank 1 with GM Lilo with also 6 points. So tied kami for first and then merong tatlong humahabol with 5 points silang tatlo. And 5 rounds to go. Talaga matagal pa naman. Anybody's game pa. Anything can happen. Yung next video natin, doon na po sa end ng tournament. Siguro 3 days from now. Kasi talaga napaka-busy. 2 games per day kasi po ito. So halos wala pong pahinga. Ngayon lang ang rest day kaya tayo nakapag-video. So yan po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo po yan. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.